Good morning. Kahit papano po nasisilayan po tayo ng araw, hindi ho ba? Yan. At magaan sa pakiramdam. Ewan ko, parang pagka umuulan parang nakakalungkot, ano? Parang pati yung nararamdaman natin ay kakaiba. Dahil siguro doon dito sa Baguio, ito yung normal, no, na klima po ninyo. Lalo ngayon, tag-ulan. At pag umuulan parang nakakalungkot. At maganda nga, ilang araw nang lumalabas ang araw, mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa ating lahat at tayo po ay dumudulog na naman sa trono or sa biyaya, sa dulang ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo, at inaanyayahan niya po tayong umuli na umupo, makikain, sapagkat maluwang ang lugar, maraming upuan, relax lang kayo, at maraming pagkain ang inihanda ng ating Panginoong Jesucristo. Kumusta na po ba tayo? Ano yung mga iniisip ninyo ngayon? Ano yung mga lagay na natin ngayon? Of course, mayroon tayong kanya-kanyang iniisip. Marahil pati ako napapangiti pagka tinatanong ko ito kung ano ba yung iniisip po natin. Ang mundo ngayon ay humaharap sa napakalaking hamon. Alam natin yan. And ang tanong, tayo rin ba ay nandun sa sarili nating mundo na mayroong mga hamon sa ating mga buhay? Napakasarap pakinggan at balikan yung mga testimonyo natin sa ating mga buhay. Kung paano kumilos ang Diyos mula sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Minsan, kumikilos ang Diyos doon sa sitwasyon natin na nagpaparaya tayo. Kumikilos ang Diyos mula doon sa sitwasyon natin na hindi maganda. Na napakahirap intindihin. The whole world is on its great challenge now because of the COVID-19 o doon sa pandemya na ating kinakaharap. Ang Baguio City po ay nasa level 4, pinakamataas na level. At ako po'y nagpapasalamat at hangang-hanga sa ating pamunuan sa pamagitan po ng ating Mayor Magalong. Ilang oras lang mayroong mga press release kaagad na naman, may mga informations na inilalagay nila o ipinopost nila sa PIO Baguio, doon sa Rab Magalong, at na-inform po tayo. No? Lagi po tayong na-inform. At ang na-appreciate ko, mga kapatid, lagi sa kanya ay yung lagi niyang sinasabi yung concern niya sa atin bilang mamamayan. Na bagamat sa paghihigpit ngayon ng Baguio, of course, doon sa economy niya, medyo hihina yan, medyo bababa yan. Pero mas mahirap naman na mataas ang ekonomiya, ang pandemya naman ay talamak. Lalo ngayon yung tinatawag nilang Delta variant ay airborne daw, no? And in just a second, 2 or 3 ay pwede na tayong makontaminate o ma-infect doon sa Delta na kumakalat ngayon. And actually, meron tayong mga balita na kakilala na nagsabi po sa atin na walang mga indikasyon, walang symptoms. Yung dating symptoms na hindi ka makaamoy, yung dating symptoms na wala kang panlasa, hindi mo raw mararanasan kapag na-infect ka, kahit mayroon ka ng infection ng Delta. Mararamdaman mo lang kapag ka-severe na. Mahirap ng adresan. Yung pastor ng Bulpak, mga kapatid, ay ipinost doon sa GC namin, sa Divinity, na COVID.
And maraming mga haka-haka na malamang Delta kasi ang bilis ng epekto ng nangyari po sa kanya. Kung kaya nga po, tayo po ay hinihikayat ng ating pamahalaan na makipagtulungan. Kapag pinapaalalahanan po tayo ay ang layuning ito ay hindi para sa kanila kundi para sa atin. Hindi para higpitan lang tayo. Hindi para ipakita lang yung authority nila, kundi ipakita yung kanilang pagmamahal sa kanilang constituent, sa kanilang nasasakupan. Sa atin, sa iglesia, ay marapat lamang mga kapatid na makipagtulungan po tayo. Kung hindi man po natin masugpo, ang virus na ito ay mapabagal lang natin o mapakunti lang natin yung mga possible na ma-infect ng virus na ito. Ako bilang pastor ay nalulungkot at medyo talagang atubili. No? Maraming mga demand, maraming mga bagay na kailangan sana nating gawin na hindi na natin nagagawa ngayon na nagagawa ninyo noon bilang isang iglesia. Na yung face-to-face lang ay kahirap. At may mga existing tayo na medyo nililimit po natin. Yung mga ginagawa po nila during doon sa face-to-face. So, tayo bilang iglesia, sabi ko nga, hinihimok ko po kayo, hinihimok ko ang bawat isa na magkaibahagi po tayo sa magandang layunin ng ating pamahalaan. Alam natin na dito sa mundo ay napakaraming bagay na nagdudulot ng kaguluhan na humahantong sa pag-aalala ng tao. Na kung iisipin din naman natin talaga hindi dapat itong ipag-alala dahil ang mga pangyayaring ito ay realidad, kagaya ng pagtanda. Kung noon, mga young ones tayo, di ba, na-appreciate po natin. Habang tumatanda tayo, parang ayaw natin. Minsan, pag tinatanong nila na yung edad mo, ayaw mong sabihin. Sabihin nila, matanda ka na. Di ba? Pero sa kabilang banda, kung titignan mo yung kabutihan ng Panginoon, biro mo, inaabot mo yon, yung edad na yon. Ina-admire ko yung mga magulang natin kasi si Tatang 82. No? Si Sir, 82. Mayroon tayong mga kilalang 85. May mga kasama tayo sa GC na 80 plus. Doon sa mga BS natin. So, wala naman tayo sa showbiz. Sa showbiz kasi, ayaw nilang tumanda. Kasi yun yung puhunan nila, di ba? Doon sa mga pag-alala na ayaw tumanda ay may mga ginagawang paraan. Nagpapabanat sila no? Kaya kahit mainit, naka-turtleneck kasi nandito yung mga karat-kat. Nandito yung mga lukot-lukot na balat na kasi kababanat. No? Kasi natatakot sila na tumanda kasi ito yung kanilang puhunan. Natatakot sila na lumipas yung kanilang kagandahan, yung kanilang kagwapuhan. Pero realidad ito. Except dun sa mga batang mamamatay, di ba? Pero in general, alam natin na ang pagtanda ay realidad. Kasi mas marami naman yung tumatanda kaysa yung mga namamatay na bata. Kaya in general ay realidad po ito na nararanasan po natin. Karaniwan na ipinag-aalala po natin ay yung mga pang-araw-araw na pangangailangan natin. Sabi ko nga, kumakain pa lang tayo ng pananghalian, iniisip na naman natin kung anong ulam natin sa hapunan. Sa mga Ilocano, ganun eh. Kaya yung pagka sinasabi ko ito, yung ibang Ilocano, tinatatwa nila, hindi ako Ilocano, sabi nila. Normal yan, ano? Naranasan natin yon, naririnig ko rin yon sa harap ng kainan noon. Andun pa lang kayo sa pananghalian, ano nga si datay numalum? Di ba? Na, minsan, hindi tayo nagiging aware na parang nagiging kabigatan na ito. Ang kinabukasan, eto minsan, malaking hamon sa atin. Paano ba natin ipiprepare yung kinabukasan natin?
Noong mga high school tayo, may mga pinasusulat sa atin 5 years from now o 10 years from now, nasaan ka na? No. Ano ka na? Na mayroon tayong gustong marating, mayroon tayong gustong puntahan. Nga, itong mga gustuhin po natin ay hindi naman masama na mayroon tayong pangarap na gustong marating at gustong makamtan at gustong makuha. Ngunit, kapag pumupunta na po tayo o gumagamit na po tayo doon sa ibang direksyon na sinasabi nating by hook or by crook, after 10 years, eto na ako. Ibang usapan na po yun. Na kung tutuusin tayo bilang mga mananampalataya, maging good steward lang po tayo o maging mabuting katiwala lang po tayo, ay hindi tayo mag-aalala sa lahat ng mga bagay na ito. Dahil alam po natin na God gave us everything we need. And for us to manage, isn't it? Lahat po ng nasa atin ngayon, lahat po ng mga bagay na tinatangkilik po natin ngayon ay galing sa Diyos. At hinahamon po tayo doon sa pagiging good steward po natin. Nung elementary po ako, mayroong itinuro sa amin noon na yung basic needs ng tao. Diba? Natatandaan niyo pa ba yan? Baka magkaiba na yung mga basic need ngayon. Yung mga kaidaran ko dito, ang natutunan natin, yung 3 basic need, food, clothing, and shelter. Ito yung mga basic need na kailangan ng tao para mabuhay. Mayroon kang pagkain, mayroon kang damit, mayroon kang tirahan. Ngunit, kailangan ba ng tao ay laging masarap na pagkain para mabuhay? Yung parang fiesta lagi sa hapagkainan, na hindi naman masama. Diba? Pero hindi ito yung measurement para mabuhay. Ang importante, mayroon kang pagkain na kakainin para mabuhay. Diba? At sabi ko nga, hindi naman masama kung maraming pagkain. Then, clothing. Nabanggit ko na sa inyo minsan na kahit napakarami mong damit, hindi mo pwedeng gamitin yan ng isang araw at pagpatong-patungin, tatawanan ka. Diba? At yung shelter or yung tirahan, kalat lang natin ang ating paningin, mga kapatid, ay pwede nating sabihin na napakapalad po natin dahil mayroon tayong mga tirahan. Mayroong mga taong tumitira sa lansangan, natutulog sa kariton, nasa gilid ng kalsada. At yung mga kapatid nating Aita sa Tarlac, may mga panahon kapag ka-summer, kung saan sila natutulog sila doon sa silong ng bridge, ng tulay. At tahanan na para sa kanila yun. Ito yung mga basic need na kailangan ng tao as identified noon. Ewan ko lang ngayon. Kanina sabi nila, cellphone daw, kailangan na para mabuhay, di ba? Of course, ayaw naman nating balikan yung mga sitwasyon noon na yung means of communication through telegram. Nadakat, magte-telegram sila from Luzon to Mindanao. Nadakat, agawid ka, nadasakit ni tatang. Ipinakaw-awid na tayon. Segunda di bayag ti komunikasyon. Pero ngayon, mga kapatid, ang komunikasyon natin ay kakaiba na. Basta mayroong signal, kahit sa dako ng mundo, the same time, nag-uusap kayo. Hindi nalilipas yung araw para dumating yung mensahe sa atin. No? Pero, ito nga ba ay tunay na pangangailangan natin para mabuhay? Hindi masama, sabi ko kanina, na mayroon tayong masasarap na pagkain. At hindi rin masama na mayroon tayong magagandang damit o maraming damit. At hindi rin masama na mayroon tayong malalaking bahay. Ngunit, hindi na po ito maganda kapag kinaiinggitan na natin yung iba na mayroon sila, ngunit wala tayo. Habang nadadagdagan po ang ating karanasan, ang ating edad,
natutunan ko sa buhay na hindi lang 3 yung basic need na pangangailangan ng tao para mabuhay. Natutunan ko na isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay ay yung magkaroon ka ng tinapay ng buhay. We need the bread of life. The bread that gives life, no other than Jesus. So kung mayroon pa kayong mga alam na pangunahin, eto na siguro yung pinaka-basic sana na kailangan natin para mabuhay. Plus yung mga 3 na kailangan natin upang magpatuloy tayo sa ating paglalakbay dito sa mundo. Alam po natin yung bread na sinasabi ko, yung tinapay na sinasabi ko sapagkat nasa inyo siya. Nagkakaunawaan po tayo dahil iisa ang nananalaytay sa ating mga ugat, ang Espiritu ng Diyos. Kung sinasabi nating tinapay ng buhay ay si Jesus. Ito yung kailangan natin. Siya yung kailangan natin upang magkaroon tayo ng buhay. At sa lahat po ng mga bagay na ito, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, we as believers, we must be thankful in all circumstances. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas ng mga bagay na ayaw nating maranasan? Di ba? Sometimes, yung mga bagay na ayaw nating maranasan, ito yung lagi nating nararanasan. Sabi natin, napakabuti ko namang tao, bakit nararanasan ko ito? No. But, why do we need to become thankful? We need to become thankful always. Hindi ito yung kung gusto mo lang, hindi ito yung kung nararamdaman mo lang, kundi kailangan nating maging thankful always. Ipagpasalamat ninyong lagi ang lahat ng pangyayari sa inyong buhay. Paano ito? Paano natin gagawin ito at paano natin ipapamuhay ito samantalang may mga sitwasyon sa ating mga buhay na ayaw nating maranasan? Yung mamatayan tayo ng mahal sa buhay. Paano natin ipagpapasalamat ito? Yung bumaba yung income natin. Paano natin ipagpapasalamat ito? Yung bagay na halos hindi ka makawala dahil nilulubog ka ng sitwasyon na ayaw mo sanang maranasan. Nilalamon ka ng kalungkutan, nilalamon ka ng pag-aalala. Hindi naman natin pwedeng sabihin, Lord, salamat kasi kinuha mo na, di ba, yung mahal natin sa buhay. Mahirap yun. Sabi nila, pag may namatay, let us celebrate. Sa kabilang banda, pwede yun. Dahil mayroon tayong pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon na pagtapos man tayo ng paglalakbay natin dito sa mundo, ay mayroong buhay na walang hanggan. Pero napakahirap naman na kapag dumarako ka sa isang lamayan, ay sasabihin mo sa namatayan, uy, congratulations, namatay na. Si tatay mo o si nanay mo or what? Di ba? Mahirap yun. Though, pwede tayong mag-celebrate. Ipagpasalamat natin sa Diyos dahil ang realidad na ito na ating nararanasan, na bagamat ang buhay dito sa mundo ay may hangganan, mga kapatid, alam natin na sinolusyonan ng Diyos yan. Ang ipinagpapasalamat natin ay hindi yung sitwasyon na mahirap. Ang ipagpapasalamat po natin ay yung sitwasyon, yung pag-asa na ibinigay ng Diyos sa atin. Na hindi mananatili yung ganitong karanasan natin, yung ganitong kalalagayan natin, kundi iiwan natin ito dahil may biyaya ang Diyos. Realidad, namamatay ang tao. Ngunit, katotohanan din, mga kapatid, na ang kamatayan ay nilupig na ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya nabuhay na maguli sa 3 araw. Ipagpasalamat po natin sa Diyos dahil alam natin na alam niya kung ano yung mas mabuti para sa atin at para sa ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo nagpapasalamat sa mga bagay na ating nararanasan na ayaw natin kung hindi natin maintindihan yung good purpose ng Panginoon kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Halimbawa,
Magpapasalamat ba tayo doon sa pangyayari na doon sa bahay lahat nagkakagalit? No? Ipagpapasalamat ba natin yung mga circumstances na yon na inaaway tayo ng ating mga kapitbahay, inaaway tayo ng mga ka-office mate natin, sinisiraan tayo? Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat sa paninira nila. Di ba? Of course, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, mayroong wisdom doon. Alam natin kung ano yung bakit tayo magpapasalamat sa Diyos. Na in spite of these experiences sa ating mga buhay na ayaw sana natin, ipinapahintulot ng Diyos na maranasan natin upang lalo pa nating maranasan kung gaano kadakila ang Diyos sa ating mga buhay. Meron daw isang hari na nag-hunt, no? Na maril. Kasama niya yung kanyang bodyguard. Nabaril daw niya yung isang tigre. Pero bago namatay yung tigre, nalapitan siya at nasakmal niya yung kamay niya, yung isang daliri niya ay naputol. Sabi daw ng hari ay, ano ba naman ito? Sabi niya. Sinisisi niya yung Diyos. Sinisisi niya yung Diyos. Sabi ng bodyguard niya, mahal na hari, sabi niya, ipagpasalamat mo sa Diyos ang lahat ng bagay na nangyayari sa iyo. Sabi ng hari, paano ako magpapasalamat? Wala na ang isang daliri ko. Years later, mga kapatid, dahil yun yung hobby niya, yun sa kanyang paghahunting, nakarating siya doon sa lugar ng mga tribo, ng mga cannibals. At hinuli yung hari upang ihandog sa kanilang Diyos, sa kanilang Diyos-Diyosan. Tinalian siya. Nung papatayin na siya, napansin siya ng leader ng tribo. Sabi niya, hindi pwedeng ihandog ito. Kulang ang kanyang daliri. May kulang siya. Could you imagine how God works from those circumstances na ayaw nating maranasan? Hindi pala naputol yung daliri niya, pinatay siya. Di ba? Naiisip niyo ba ngayon, mga kapatid, yung mga nangyari sa inyong mga buhay na ayaw sana ninyo, ngunit ipinahintulot ito ng Diyos? Marami akong karanasan, mga kapatid. At marahil sasabihin kong dahil doon sa ako'y tao, isang masamang tao, mayroong matigas na puso. Marami tayong karanasan na nagbigay ng sakit, nagbigay ng halos ayaw mo nang magpatuloy sa iyong buhay. Ngunit napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. No? Doon sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos ay inahon niya tayo mula roon. Ngunit hindi yun yung naging assurance naman para hindi mo na maranasan yung mga ayaw mong maranasan. And actually, mas marami pa tayong naranasan na mas masakit. Yung mas masakit na yon ay yung hindi mo inaasahan na sila pa yung gagawa sa'yo ng hindi maganda, di ba? Mas masakit yon. Pero mula doon sa mga bagay na iyon, mga kapatid, ipinakita ng Diyos kung ano yung direksyon ng buhay ko, kung ano yung direksyon na gusto niyang mapuntahan at puntahan ko o marating ko. Isang bagay na hindi mapapasubalian maging sa ating mga karanasan. Na mayroon man tayong mga circumstances sa ating mga buhay and all that circumstances, be thankful. Magpasalamat po tayo dahil alam natin na ang Diyos ay nandun. At hindi ka iniiwan mula doon sa pinakamasamang pangyayari in your measurement, pinakamasamang nangyari sa iyong buhay, nandun ang Diyos. We must pray at all times with thanksgiving.
Di ba tinuruan tayo ng ating Panginoong Yesus kung paano manalangin yung kanyang mga alagad? At hindi doon nawala yung thanksgiving, doon sa part ng prayer. Pero may mga prayer pa rin na makasarili, di ba? Meron nga ako nabasang prayer na yung panalangin niya ay yung parang laging sa Kanya. Laging tagumpay sa Kanya. No? Sana, halimbawa, itong pandemya na ito, no? Vaccine. Sana walang pila. Minsan may kakilala ka ron, dito ka na. Di ba? Na hindi mo na iniisip na meron palang naapektuhan o meron palang nadideprive doon. Alam nyo, hangang-hanga ako sa inyo, mga kapatid, na bagamat may mga estado tayo, may mga status tayo sa community, ay base sa mga testimony po natin na hindi man natin ipinagpipilitan yung mga gusto natin. Yung harangin ka sa checkpoint ng matagal, tapos magpapakilala ka, ay hindi mo yung ginagawa. Kundi nandun yung pagsunod po natin. We must pray at all times with thanksgiving. Prayer is the key in the morning and the padlock in the evening. Kapag hindi na tayo nanalangin, mga kapatid, parang hindi na nabuksan, no? Yung umaga natin, yung araw natin. Alalahanin po natin ito, that the prayer is the key in the morning and the padlock in the evening. Prayer is the breath of our soul. When we stop praying, it is just like we stop breathing. Kapag tumigil na po tayo sa ating pananalangin ng may pasasalamat, mamamatay na po tayo. Nasubukan niyo bang pigilan ang inyong paghinga even 1 minute? Kung hindi niyo masubukan, subukan nating lahat ngayon. Gusto niyo kung anong mangyayari sa atin? Diba, hahabulin mo yung hininga mo. Mag-iisip tayo ngayon, nananalangin pa ba tayo? O tuwing kainan na lang? Nagpapasalamat pa ba tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin po natin? Or nagiging taken for granted na yung mga ginawa ng Diyos sa atin? We must pray at all times with thanksgiving. When we pray, we are seeking the will of God, not to dictate or not to dictate Him what to do, but to praise Him and to submit into His will. Come to Jesus with a sincere heart. God hears our prayers, not because we have a lengthy prayer, but because we have a sincere heart, willing to submit and obey. Come to Jesus and start claiming His promises to you, to us, and to everybody who believes. San, mga kapatid, mahirap manalangin na laging nagpapasalamat. Pero ito yung dapat. Minsan, pag nanalangin tayo, lagi lang tayong nagkiklaim. O Lord, pinangako mo ito eh. Di ba? O Lord, bibigay mo ito eh. Ito yung pangako mo sa akin. Na hindi naman masama kasi pangako niya yun eh. Meron ako nabasang ilustrasyon and I copy-paste it. Sabi niya, a man died and went to heaven. When he got there, he was given a guided tour when he saw a warehouse full of thousands of boxes of different shapes and sizes. What are these? He asked. Those are the answers to the prayers you never prayed. God was ready to send them, but you never asked. Nakakalimutan natin magpasalamat doon sa mga ikliname na natin. No. Pero ito'y isang paalala po sa atin na baka mayroon pa tayong hindi kiniklaim sa Panginoon. Sayang. Di ba? Pero ipagpasalamat natin ito dahil nangako ang Diyos na ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan natin at higit pa doon sa kaya nating isipin. Minsan kapag nandun po tayo sa sitwasyon na napakahirap at hindi na natin kaya, iniisip po natin na why God or why doesn't God help me? Bakit?
You didn't ask. Minsan ginagawa na natin kaagad yung gusto nating gawin, no? At kapag medyo tagilid, doon lang natin maalala na, oh Diyos ko, di ba? Tulungan mo ako. At kapag sa pakiramdam natin ay tahimik ang Diyos, hindi ako tinutulungan ng Diyos. Bakit? You have in mind that you wanted to see the joy and beauty, but you didn't seek. Hindi mo na nararanasan, hindi mo na pupuntahan, hindi mo nakakamtan, kasi hindi mo siya hinahanap. Sometimes you used all the keys that at the lock to see and come into God's presence. Pero alam ba natin mga kapatid na no need to use those keys. You just knock. You just knock. God is there. He is the one who opened the door for you. Ano-ano ng paraan yung ginagawa natin para mapunta tayo dun sa presence ng Panginoon. Kung ano-ano na yung mga technique na ginagawa po natin. Ang kailangan lang pala natin ay mag-knock lang po tayo at bubuksan po tayo ng Panginoon. Be thankful always in all our prayers. Kasi alam na ng Diyos yan. Kasi kailangan nating pasalamatan ang Diyos. Pangatlo, be joyful and thankful always. Paano ba tayo magsasaya na nasa kalagitnaan tayo ng pagdadalamhati? You still remember Nehemiah. Nehemiah was a reluctant leader who God used to restore Israel and rebuild the city of Jerusalem. The people had been forced into exile because of their sin. Nehemiah gathered the people together and the priests read the scriptures. The children of God had gone a long time without hearing God's word. When they heard the word, they responded in sorrow, weeping and mourning. Alam po natin yung istorya ng mga Israelita. Na kapag tumataliwas po sila sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, mga kapatid, pinapabayaan sila ng Diyos. Na kapag tumataliwas sila at hindi nila sinusunod ang Diyos, pinapabayaan sila ng Diyos na gawin yung kanilang gusto. Hanggang sa wasakin ng mga kalaban nila ang syudad na napakaganda, yung syudad ng Israel. At eto yung sitwasyon ngayon. Ni Nehemiah, nakita niya yung pangangailangan na kailangang i-reveal yung city of Jerusalem, including yung wall niya. At nung binasa ng mga pari, mga kapatid, yung kanilang kalalagay, yung scripture, they responded in sorrow, weeping and mourning dahil nakita nila na sila nga po'y nagkasala at nagkulang sa Diyos. But Nehemiah stood before the people and gave them a strange command. He told them to stop weeping. He said, "Go, eat and celebrate. Don't be sorrowful, but be joyful, for the joy of the Lord is your strength." Ito po yung sinabi ni Nehemiah. Na kapag i-contextualize o titignan po natin, ang hirap sabihin ito doon sa panahon na mayroong nagdadalamhati, mayroong umiiyak. Sabihin na, oh, be joyful. Di ba? Pero ito po yung strange command na sinabi po ni Nehemiah. Be joyful, for the joy of the Lord is your strength. Ayaw ng Diyos na manghina po tayo sa anumang kadahilanan. Our primary concern is to have joy in our lives, whatever the circumstances we have or we faced. Ang gusto po ng Diyos ay mayroon po tayong joy. At yung joy na yon, mga kapatid, ay sa Kanya lamang manggagaling. Sa Kanya lamang natin mararanasan. Nasubukan mong pumasa ng board,
after ng 4 years, 5 years, 6 years, 7 years ng iyong pag-aaral, napakasaya mo. Nagsasaya ang buong kamag-anak, ang buong mahal mo sa buhay. Naranasan mong naging matagumpay doon sa iyong mga adhikain sa buhay. Masaya ka. Dahil positibo yung mga blessing na tinatanggap po natin. But how about kapag nakakaranas po tayo, yung paulit-ulit kong sinasabi mga kapatid, doon sa mga bagay na wala sa plano natin. But still, nandun yung joy. Sapagkat si Jesus, yung bread of life, ay nandun sa puso po natin. Ang tunay na pagpapasalamat ay nanggagaling mula sa kaibuturan ng ating puso. Mahirap intindihin, mahirap gawin, kapag dumaranas tayo ng mabibigat na pagsubok sa ating mga buhay. But, truly I tell you, my brothers and sisters, thankfulness must be our lifestyle. Thankfulness is our soul. And thankfulness must be the first and foremost in our lives. Paggising pa lang natin, eto na yung susi natin. Lord, thank you. Ilan yung mga natulog na hindi nagising. Pero tayo, ginising tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng kalakasan ng ating lupang katawan, binigyan po tayo ng oportunidad na makarating na naman po rito. And to the next days sa ating mga buhay, magpasalamat po tayo sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya at nagkukulang. In all your circumstances, be thankful. In all your prayers, be thankful. And be joyful always. We must be grateful to our God. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Yung Diyos na yan, mga kapatid, na naranasan po natin ay hindi magbabago kailanman. Lagi siyang nandyan. Hindi ka iniiwan. To God be all the glory alone. Amen.